Good day everyone! Before we start, may tanong muna ako. Naranasan nyo na ba yung may ginagawa kayo sa phone or sa laptop tapos may bigla kayong gusto nyo undo? Like nag-delete kayo ng text tapos gusto nyo ibalik? Or kapag nagbabrowse naman kayo sa internet tapos pinindot nyo yung back button tapos bumalik siya sa previous page? Mukhang simple lang siya pero sa likod ng mga actions na yan, may ginagamit na concept sa programming na tinatawag ay stack. Ang stack ay isang uri ng data structure na tumutulong sa computer na organize ang data sa isang very specific na paraan. At kahit hindi natin siya nakikita, ginagamit ito sa maraming system na ginagamit natin sa araw-araw. Sa presentation na ito, ipapakita namin kung ano ang stack, paano ito gumagana, bakit ito mahalaga, saan ito ginagamit, at paano ito i-implement sa Python. Salamat! Ngayon naman, pag-usapan naman natin kung ano talaga ang stack. Ang stack ay isang data structure. Kapag sinabi nating data structure, ito yung paraan kung paano inaayos o ini-store at minamanage ang data sa isang program. Hindi lang basta inilalagay ang data. May sumusunod itong pattern o rule. Sa stack, ang rule na ito ay tinatawag na LIFO or last in, first out. Ibig sabihin nito, kung ano ang huling nilagay sa stack, siya ang unang matatanggal. Para mas maintindihan natin, isipin natin na may sequence ang data. Kung naglagay ka ng A, tapos B, tapos C, ang lalabas ay C muna. Then B, then A. So baliktad kasi ang order ng paglabas kumpara sa pagpasok. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ang stack sa situations na kailangang i-reverse ang order ng data. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang structure ng stack. Ang stack ay tinatawag na top. Ito ang bahagi kung saan pwede kang mag-add o mag-remove ng data. Hindi ka pwedeng kumuha sa gitna, kumuha sa ilalim, o mag-insert sa ibang position. Dalawa lang ang pangunahing operations. Ang push, paglalagay ng bagong data sa top. Ang pop ay pagtanggal ng data mula sa top. Bukod dito, may iba pang operations. Ang pick, tinitignan ang top element nang hindi ito tinatanggal. Ang isEmpty ay chinecheck kung walang laman ang stack. Ang size, kung ilang elements ang nasa stacks. Ngayon, bakit ganito ang strict ang stack? Ang sagot, para sa control at predictability. Sa programming, mahalaga na alam mo kung ano ang mangyayari. Next, kung random ang access, pwedeng magulo ang system. Pero sa stack, consistent ang behavior. Madaling i-track ang data, madaling i-debug ang program. So, kahit simple siya, napakalaki ng role na ito sa system design. Yan lang po. Ngayon, gagamit tayo ng books para mapakita natin kung paano gumagana ang stack. Each book dito ay nagre-represent sa isang data. Mag-start tayo sa empty. Ilalagay ko itong book A. Then, ilalagay ko itong book B sa ibabaw. Then, si book C. Ngayon, ang arrangement ay top C, then B, and A. Ngayon, kung susubukan natin magtanggal, kung kukuha ako ng book, alin ang una kong matatanggal? Book C. Bakit? Kasi siya yung nasa top. Ngayon, kung gusto kong kunin si A, pwede ko ba siyang kunin kaagad? Hindi. Kailangan ko munang tanggalin si C, then si B, and si A. So, ang magiging proseso nito ay C, B, A. Ibig sabihin, kung gusto mong makarating sa ilalim, kailangan mo munang dumaan sa ibabaw. Ito ang nagpapakita ng stack ay may layered structure para sa patong-patong na data. Ngayon, isipin natin bakit hindi pinapayagan na kunin agad ang nasa ilalim. Kasi kung gagawin mo yon, magugulo ang arrangement. Magiging inconsistent ang system. So, ang restriction na ito ay hindi limitasyon. Ito ay design para sa organization. Sa madaling salita, ang stack ay parang pagpapatong-patong ng books kung saan
Ang huling nilagay ang unang kukuhanin, at ang unang nilagay ay ang huling kukuhanin. So ngayon, tingnan natin kung saan ginagamit ang stack sa totoong buhay. Browser history. Kapag nagbubukas ka ng website, page 1, page 2, at saka page 3. Ang page 3, ang nasa top, pag pinindot mo ang back, tatanggalin si page 3, babalik ka sa page 2. So parang nagpapap ka ng data. Okay, so here's the Python program where I will demonstrate a stack. So this implementation uses a list to represent the stack. Now, I start by defining an empty list named stack. Next, I begin adding elements into the stack. So I removed it and I use the append method to push the first item. So this is book 1. So now I'm going to push another item into the stack. So that's book 2. And I add one more element, which is book 3, which is the top of the stack. So after adding the elements, I will now proceed to print the stack. Okay. So this shows all the current items inside the stack. Now, you can see the order they were added. So now we're going to proceed to remove the top element. I use the pop method to do this. So as you can see, book 3 was removed.